Kapag nasa harap ka na ng immigration officer, may isang tanong na minsan nagpapabilis ng tibok ng puso ng ilang travelers. May balak ka bang magtrabaho habang nasa abroad ka? At kapag narinig ng iba ang tanong na iyan, biglang nagiging kabado ang buong katawan, bumababa ang boses, o minsan napapaisip pa ng matagal bago sumagot. Pero ang totoo, ito ang isa sa mga tanong na hindi dapat kinatatakutan. Hindi po ito trap question, hindi ito surprise test. Tinatanong ito dahil may mga tao na lumalabas bilang tourist pero iba pala ang tunay na plano. Kaya para sa immigration officers, bahagi ito ng trabaho nila. Ang tanong ngayon, paano mo maipapakita na isa kang totoong tourist? Paano ka sasagot ng natural lang? At paano mo maipapakita na ang travel mo ay simpleng bakasyon lang? Unang bagay na dapat tandaan, hindi kailangan ng sobrang acting para magmukhang genuine tourist. Minsan kasi may travelers na iniisip na kailangan sobrang energetic o sobrang detalyado ang sagot. Ang nangyayari tuloy, nagiging kabado at parang scripted. Ang pinakamadaling paraan ay maging simple at diretsyo. Kapag tinanong ka kung may balak kang magtrabaho habang nasa abroad at wala naman talaga, simple lang ang sagot, wala po. Bakasyon lang po. Tapos kung may follow-up question, saka ka magdagdag ng impormasyon. Importante ring maintindihan kung bakit tinatanong ito. Maraming kaso na may mga taong gumagamit ng tourist travel para sa ibang purpose, kaya ang trabaho ng immigration officer ay makita kung tugma ang mga detalye mo. Hindi lang sa sinasabi mo, kasama rito ang documents, travel plans at kabuang kwento ng trip mo. Kaya pangalawang advice, ihanda ang mga dokumento na sumusuporta sa pagiging tourist mo. Halimbawa, may return ticket ka ba? May hotel booking? May travel plans? May leave approval sa trabaho? May simpleng itinerary? Hindi mo kailangang ilabas agad lahat, pero kapag tinanong, dapat handa ka. Dahil ang totoong tourist kadalasan may malinaw na plano kung saan pupunta at kailan uuwi. Halimbawa, sabihin nating pupunta ka sa Japan ng 5 araw. Kapag tinanong ka kung ano ang gagawin mo roon, mas convincing ang magta-travel po ako sa Tokyo at Osaka, nakabook na po ang hotel, at may return flight ako sa ika-5 araw. Natural lang dating, klaro ang plano, hindi mahaba, hindi rin kulang. Pangatlong recommendation, maging relaxed habang sumasagot. Hindi ibig sabihin na dapat nakangiti buong oras o sobrang casual. Ang ibig sabihin lang, huwag isipin na interrogation ang nangyayari. Minsan kapag sobrang kaba, kahit simpleng tanong nagiging komplikado ang sagot mo. Ang ilang araw ka roon, nagiging mahaba ang explanation. Ang sino kasama mo, nagiging paikot-ikot ang sagot. Kapag kabado ang tao, minsan nagkakaroon ng inconsistency kahit wala namang tinatago. May isa pang pagkakamali na ginagawa ng ibang travelers. Kapag kinakabahan, sobra silang nagbibigay ng impormasyon kahit hindi naman tinatanong. Halimbawa, bakasyon lang po ako, may trabaho po ako, babalik din po ako agad, hindi po ako magwo-work, hindi po ako maghahanap ng trabaho. Kapag sobra ang explanation, minsan mas marami pang follow-up questions ang lumalabas. Sagutin ang tanong ng direkta. Kapag may susunod na tanong, saka ka lang magdagdag ng impormasyon. Isa ring magandang practice ang pag-review ng sarili mong travel details bago pumunta sa airport. Alamin ang hotel name, alamin ang return date, alamin kung ilang araw ang stay, basahin ang itinerary mo, hindi para mag-memorize ng script. Ang goal ay maging pamilyar sa sarili mong plano. Dahil kung tunay ang trip mo, natural lang na alam mo ang mga detalye. At tandaan ito, hindi hinahanap ng immigration officers ang perpektong tao. Hindi nila inaasahan na kabisado mo bawat street name o bawat train station sa destination mo. Ang gusto lang nila makita ay consistency, tugma ba ang kwento, documents at travel purpose mo. Sa dulo, ito ang pinakamahalagang takeaway. Ang pinakamadaling paraan para ma-reassure ang immigration officer na isa kang tunay na tourist ay simple lang.
maging totoo, maging malinaw at maging handa. Hindi kailangan ng acting, hindi kailangan ng sobrang haba na paliwanag. Kapag maayos ang documents mo, realistic ang itinerary mo at alam mo ang sariling plano mo, mas magiging natural ang usapan. Dahil sa airport, ang confidence ay hindi nanggagaling sa memorized answers. Nanggagaling ito sa pagiging prepared. At kapag prepared ka, mas kalmado ka, mas malinaw ka sumagot, at mas madali mong maipapakita na ang goal mo ay simpleng travel experience lang.